Maganda po topic natin ngayon para to sa lahat ng edad 50 pataas o kahit wala pa kayong 50 years old, maganda na po. Alam nyo ito. Meron tayong mga galaw, mga movements na makikita nyo pag tumatanda tayo, medyo delikado na gawin. Kung bata ka, kahit mag-tumbling ka, walang problema. Pero pagdating ng 50 years old, minsan yung iba 40 years old, 50 pataas o lalo na palapit ka sa 60 years old, delikado na itong mga galawan na to at meron ding mga exercise na dapat pag-iingatan nyo po. Very important to. 12 movements at galaw na dapat iwasan ng 50 pataas at senior lalo. Number 1, overhead lifting. Number 1, overhead lifting. Yung magbubuhat ka ng mabigat sa ibabaw ng ulo, above the shoulder. Medyo pag matanda na, delikado po. Pwede ma-strain ng shoulder, pwede kayo ma-injury, yung mga ganyang mabibigat. Or another mali din yung overreaching. Very common yan. Kayo magsabi, lapis, nahulog. Tapos, nahulog sa likod. Hindi ka iikot, mag-overreach ka ganyan. Ako, konting overreach, pwedeng ma-sprain, mag-spasm na likod nyo. Very common yan. Kasi, bakit? Kasi yung katawan natin, pag tumatanda, sumisikip. Dati yung katawan natin, kaya mag-twist. Diba? Pag tumatanda, hanggang dito na lang. Yung ulo, hanggang dito na lang. Yung kamay, hanggang dito na lang. Baga sa pintuan, sumisikip. Kaya, imbis na pag may nahulog, maggaganyan ka, mas maganda ka, kita mo yung silya ko gumagalaw. Pero pag dito gumagalaw, delikado. Umikot ka na lang bago mo kunin diretso. Huwag yung pa-twist-twist, nangyari yan. Kay Doc Lisa kahapon nangyari yan. Biglang sumakit ang likod niya. Kasi nahulog yung labada. Pagkuha niya nag-squat siya. Nako, parang lumagutok yung likod. So, overreach, ingat. Number 2, very important. Deep squat, full squat. Alam niyo yung squat, talongko. Pag bata ka pa, 'di ba, ang sarap mag-squat, 'di ba? Pero mapapansin mo pag edad 50, 55, 60 pataas, parang mahirap na mag-squat kasi sumisikip na yung muscle natin dito sa hita pati sa paa. Yung full squat, may iba kaya pero para sa akin hindi na pinapayo. Ako hindi na ako nagpo-full squat, si Doc Lisa hindi na rin nagpo-full squat. Yung full squat kasi, yung tuhod mo na nape-pressure. Masama sa tuhod yung full squat. Parang na-extend siya masyado. So, pwede kayo half squat lang. Half lang yung squat mo. Hindi pwedeng full squat. Okay? Number 3. Magtataka kayo bago itong mga tips nito. Actually, hindi ito bago. Ito talaga practical na very safe sa inyo. Yung mga makikinig, mas safe. Number 3. Pag-akyat ng hagdanan. Alam ko, pag bata pa kayo, okay, bakit na hagdanan? 10 floors, akyatin mo. Tsaka may sinasabi pa sa elevator, sa hagdanan, di ba? Climbing stairs is good for your health, di ba? Medyo tama, medyo mali. Tama yan kung bata ka pa. Wala ka pang 50 years old, umakyat ka na hagdanan kahit ilang gusto mo. Pero pag tumatanda, yung going up the steps, mahirap sa tuhod. Delikado sa tuhod pag tumatanda ang pag-akyat ng hagdanan. Kung gusto mo umakyat, siguro isang palapag lang, pahinga, isang palapag, pahinga, dalawang palapag hanggang LRT o kaya pag akyat mo, dahan-dahan yung speed. Sobrang mabagal. Bagalan mo, mga 3-4 na step, pahinga. 4 ilang step, pahinga. Mas mabagal, mas hindi masama sa puso at sa tuhod. Pag sobrang akyat ng hagdanan, masama sa tuhod. Bad for the knees. Going up, mas masama. Going down, okay din. Ang gusto ng tuhod natin, yung lakad lang. Diretso lang. O gusto mo bisikleta, okay din ang bisikleta. Bakit okay ang bisikleta? Kasi yung bigat mo wala sa tuhod. Yung bigat mo nasa puwet. Nakaupo ka. Pero ang delikado lang ngayon sa bisikleta, lalo na pag nagkakaedad, yung eyesight natin malabo na. Malabo na. Mabilis na tayo mabunggo. Hindi na natin gaano kita yung kaliwa, yung kanan. Kaya mamaya, kita mo, bunggo ka na lang lagi.
Oh, magsabi kayo, tama ba si Doc Willie o hindi? Siyempre, tama. Number 4, alam niya na, 1, overhead lifting, 2, full squat, half squat lang. Number 3, going up the stairs, ha? Pwede umakyat pero dahan-dahan. Hindi yun ang pinaka-exercise mo. Akyat ka ng 6 na palapag, sobra dami yun. Number 4, sit up. Hindi na rin pwede ang sit up. Yung full sit up na ganon. Pag bata ka, pwede ka mag full sit up. Pero pag matanda na, siguro hanggang ano na lang parang konting crunch lang siguro, konting ganun lang. Hindi mo na pwede i-full kasi yung likod natin masikip Baka biglang may lumagutok sa likod, yung full sit up, baka hindi na kaya. Hindi ko sinasabi para sa lahat ng tao Baka merong senior dyan na atleta, na athlete, na kaya nila mag full squat, kaya nila mag-sit up, okay yon. Baka boksingero o runner talaga siya. Pero sa ordinaryong tao, wag nyo na subukan. Kasi oras na nabali ang likod natin. Nako, pag nabali na ang likod, mahirap na ayusin. Habang buhay tayo magdudusa sa sakit. Number 5 na bawal na galawan, quick twisting. Diba, lagi ko tinuturo sa inyo, pag senior na, dahan-dahan ang galaw, dahan-dahan ang buhat. Kung merong bubuhatin mabigat, dahan-dahan ang buhat. Kunyari, mabigat to. Kunwari, parang grocery. Huwag mo hawakan ng malayo. Kasi pag grocery malayo, mabigat. Pero pag yung grocery nilapit mo, niyakap mo sa katawan mo, mas magaan. Okay? Kaya ako, dapat kung may mabigat, iyakap mo sa katawan mo. Para yung bigat nandito sa katawan. Okay? Quick twisting, delikado. Any twist, kahit sa ulo, any twist, biglang lalagutok yan. So, lalo na sa likod, slowly. Diba? Dapat nga umaga, warm up Tingnan nyo, pagising nyo sa umaga, masikip lahat. Masikip ang leeg, likod. Karamihan ng injury sa umaga, pagising, within 2 hours, doon sumasakit. Kasi hindi nga nawa-warm up. Number 6, rapid movement. Yun na nga, hindi lang twisting, yung mabilis na galaw, hindi rin maganda yung sobrang rapid movement. Kasi pag mabilis nga, baka, let's say, kahit pagbubuhat, kasi mabilis na mapilay ngayon So, any rapid movement, baka matumba ka. Number 7, pagbubuhat ng mabigat na nagbe-bend tayo, yung pag ganyan. Kaya magbubuhat ako ng mabigat, pag ganyan, bawal din yun. So, dapat pag magbubuhat, magbe-bend konti sa paa, konting bend, o kumuha ka na lang ng silya, para mas konti lang ang mas konti lang ang pressure mo, at pagbuhat dahan-dahan. Okay, kasi yung ganong buhat lang mismo na mabigat, baka lumagutok yung likod mo Hindi kaya ng likod kargahin yung bigat. Patulong na lang kayo, So, wag mo na subukan yung carrying heavy weights. Yan, nilista ko Number 8, bawal gawin yung pagtayo sa hindi stable na, hindi patag na daanan. Very common yan. Lalo na sa Pilipinas, bako-bako yung daanan, butas-butas. Diba? Makatapa ka ng mali, o merong hindi nag-ayos ng konkreto, o may mga puno na tinataas yung mga concrete natin, nagkamali ka ng tapak, mapipilay ka. Diba? May kilala ko, kamag-anak ko, naglalakad lang sa village. O pag-uwi, hindi na malakad yung, yung bukong-bukong niya. Bakit? Hindi patag Hindi patag yung daanan natin pag ganyan 'di ba? So may aso pa, may tao pa, may motor pa sa likod mo, mapapatwist ka, pwedeng ma-injury ang ankle mo. Okay? So unsteady, tapos yung pag nakatayo, dapat nakatayo ka maayos, stable ka. Kung may hahawakan ka, humawak ka, kasi hindi yung tatayo ka na pag ganyan-ganyan, mamaya matumba ka lang. Mahirap sa Pilipinas. Baka mabunggo tayo ng kotse, mo na. O baka yung mga bata nagtatakbuhan, matulak ka. Very common din yon. Kaya ingatan nyo yung sarili nyo. Number 9, carrying weights behind the neck. Di ba yung iba nagkakarga dito sa likod ng bigat? O baka may mga exercise dito sa likod ng batok. Hindi po maganda. Kasi leeg natin yan, delikado.
Pagdating ng 60 years old, humihina itong buto natin sa likod. Dito sa leg. Kaya medyo, pag above 60, medyo may lagutok talaga yung leg natin. So, behind the neck exercise, bawal. Kung gusto mo exercise mo sa harap, huwag sa likod huwag yung mga ganyan-ganyan sa likod, mahirap na yan. Number 10, toe touches. Alam mo yung toe, yung yuyuko ka, yung kamay mo, hahawakan mo yung daliri mo sa paa. Kung bata ka, pwede yun. Di ba? Yung gano'n, gano'n. Pero pag matanda na, wag mo na subukan. Kasi nga, pag senior, masikip na ang likod, masikip na yung hamstring, yung muscle sa likod ng hita. Kaya hindi mo na maaabot yun eh. Mahirapan ka na eh. Okay, so, tsaka isa pa yung kakababa, baka mahilo ka eh. Diba? Prone tayo sa vertigo pag tumatanda above 50. So, toe touches is ingat na. Number 11, bawal yung walang warm up. Kaya pagising sa umaga, nako, lagi ako nakaganito, warm up. Ano, laging ganyan tayo para sa likod. Diba? Lagi ko tinuturo sa inyo pag ganyan. Diba? Tapos puro ako ganito sa umaga. Okay? Tapos galaw-galaw ng paa, iluwag-luwag mo muna yung leeg mo. Siguraduhin mo, kaya mo. Tapos i-twist-twist mo yung katawan mo. Kung gusto mo nga kung meron kang hula hoop, maganda. Pero dapat sanay dahan-dahan. Kung hindi ka sanay gusto mo kasi gumalaw yung spine eh. Yung spine natin sa likod, matigas yan eh. Okay, so dapat may warm up sa umaga ha, lalo na dito. O lalo na yan, no. Hindi yung very important yan, lalagutok yan eh. Tapos sa tuhod din, tapos yung mga stretch sa binti, 'di ba? Tingnan niyo na yung videos namin, yung ini-stretch yung sa binti. So, number 11, kailangan mag-warm up, hindi pwede walang warm up. Number 12 na bawal, matagal nakaupo. Okay? Hindi gumagalaw, magkaka-varicose veins tayo niyan. 'Di ba? Mamamaga ang paa, galaw-galaw para hindi pumanaw at hindi magbuo ang dugo sa paa at magbarasa lang. So, galaw-galaw talaga. Kasi itong pag-upo ng 8 hours a day ay nakakamatay. May pag-aaral na po yan. So, ingat tayo. Nakita nyo, pag tumatanda, mabilis na mabangga. Diba? Ilang beses na kayo nababangga. Bakit? Unsteady na. Tsaka hindi na natin nakikita yung peripheral masyado. Siguro lumalabo yung mata. Kaya, akyat baba hagdanan, humawak sa railing. Huwag mayabang, hawak sa railing. Escalator, delikado escalator. Akyat baba sa escalator, humawak maigi. Sa elevator, bago pumasok, siguraduhin may elevator. Merong elevator, bumubukas, walang elevator, pumasok, patay. Marami na nangyari yun, namatay. Kasi nagbabasa, umopen yung elevator, pagpasok walang elevator. Minsan nangyayari yan. So yan ang mga useless accidents, di ba? So ingat tayo, hold the railing, stable, lalo na sa banyo. Magbibigay ako ngayon, yan ang mga bawal gawin 5 tips na gagawin ninyo para mas safe yung galaw natin. At ito mga pag-iingat din. Number 1, pag gagamit kayo ng heavy equipment, yung sa gym, tapos senior ka na, tapos nasa gym ka, huwag mo gano subukan yung mga mabibigat. Kahit yung mga weights, ako nga 3 pounds, 4 pounds lang ginagamit ko eh. Dati, kaya mo 10 pounds, di ba? 15 pounds. Okay lang, 3-4 pounds. Dami-damihan mo na lang. Push up, dati, kaya mo push up. Ngayon, wall push up na lang. Punta ka sa dingding, wall na lang. Di ba? Tapos yung dumbbell, mas magaan lang, okay lang. Tapos steady lang. Di ba? Pag squat, half squat lang. So, yung exercise equipment, huwag masyado mabibigat at dapat stable ang surface mo. At pag naglalakad, dapat naka-rubber shoes. Naka-rubber shoes. Hindi pwede hindi naka-rubber shoes kasi makakatulong yan para hindi matumba stability. Number 2 tip, iwas muna sa mga heavy, high-impact exercise. Hindi ko sinasabi hindi nyo kaya. Merong mga senior kaya mag-running, mag-basketball, mag-tennis na singles. Pero pag matanda na sa tingin ko, punta tayo sa mga brisk walking, lakad, swimming.
O yung mga simple lang, ballroom, yung mga lesser movements, diba? O aerobic exercise lang sa'yo, diba? O yung mga tai chi, wag na masyado yung mga makalakad ka lang na mabilis at malayo, malaking bagay na yon. Wag na masyado yung mga tagtag high impact. Number 3, dapat maganda lagi posture. Lagi nakaupo ng diretso, stomach in, i-remind mo yung misis mo o yung partner mo. Pag hindi kayo, itapik mo, oy, nakakuba ka, ayusin mo yung likod mo. So, ayusin natin. Avoid slouching and poor posture. Number 4, very important tip, balance exercise. Balance. So, dapat matuto ka maglakad, balance, para hindi matumba, sanay maglakad. Tsaka, pag naglalakad kayo, pwede namang sweet kayo, holding hands Holding hands while walking, very stable. Kasi minsan, pag tumatanda talagang matatapilok ka. Impossible hindi ka matapilok. So, swerte ka pa nakahawak ka sa misis mo o sa mister mo, hindi ka matutumba. Kung mag-isa ka lang, baka nag-tumbling na tayo. So, walang masama na dalawa kayo, lalo na pag tumatawid sa kalsada sa Pilipinas, alam nyo naman, pag tumawid ka, safe ka dito, bangga ka dito. Diba? Kahit red o green yung stoplight, wala naman pipigil. Siyempre, may reckless talaga dyan. Diba? So, ingat sa paglalakad, magkasama, very ingat para hindi tayo maaksidente. Tingnan yung mga alambre na nakasabit sa bubong, baka tumama sa mata, baka makaras. Tingnan yung mga aso na nakawala, baka makagat tayo, ma-rabies tayo. Marami ding rabies dito. So, balance exercise. And lastly, last tip, kailangan kung merong masakit, kung merong injury, di ba? Kunyari, na-injure. Ang gawin mo muna, ipahinga mo muna. Kunyari, na-injure to, huwag mo muna kalikot-kalikutin. Lalo siyang mababali o may bali pa. Lalo mong binali, di ba? So, pag na-injure, ipahinga mo lang muna. Kunyari, itong kamay ko, lagi ito nagaganyan. Ipahinga mo lang muna. Tapos, after ilang hours, next day, tingnan mo, unti-unti mong galawin. Kung may problema, kailangan pa-check natin sa doktor. Okay? So, pag tumatanda, matagal talaga yan. May tulong yung massage sa marunong, pero sa acute injury, konting pahinga, konting rest, kahit yung mga sa likod, pahinga mo lang. Basta hindi matindi yung injury mo, dapat gagaling din kusa ng dahan-dahan. Tapos pwede yung light massage para umayos. Tapos pwede ka maglagay ng yung mga oil, di ba, yung mga pampainit, wala namang masama doon. Yung mga pampainit na kahit nangangamoy senior, okay lang yun. Yung mga pampainit, baka may tulong din yun, ma-relax yung mga muscles natin. Okay, warm up, exercise lightly, brisk walking, konting light dumbbell, ito mga exercise, stretching in the morning, at iwas dito sa mga delikadong galaw na pwede makadisgrasya sa atin. Salamat po. Share po natin, very important to. Maniwala kayo, very important to. May dagdag pala akong tips. Kalimutan ko. Last tip, 3. Very important pala to. Very important tong tatlo para sa senior at sa lahat. Pag dudumi, pag uubo, o pagsisinga, bawal ang sobrang lakas. Makinig kayo, bawal ang sobrang lakas. Dudumi ka, hayaan mo na dahan-dahan lumabas. Huwag mo ibigla. Di ba, minsan nainis tayo, ang tigas-tigas, alam mo, bibiglain ko. Pag binigla mo, nako, mawawarak. Kita mo, dugo lahat yan. So, dahan-dahan. Kung matigas, dahan-dahan. Para yung injury, konti lang. Pag uubo, dahan-dahan lang. Huwag yung todo ubo. Baka may pumutok dyan sa baga, sa mata, sa utak. Baka may pumutok. Dahan-dahan ubo. Sa pagsinga, dahan-dahan din ng singa. Dudugo yan. Pwedeng dumugo yan. So, anything, singa, ubo, dumi, gentle lang tayo sa ating katawan. Kasi pag tumatanda, kailangan gentle lang. Hinay-hinay para tumagal itong katawan natin. Salamat po. God bless.